trigonometric functions. O let us say meron tayong x and y. Tapos gagawa ulit tayo ng Pythagorean triangle. Pythagorean triangle na kung saan. Ito yung r, ito yung y, and ito yung x. Dito. So, ano nga ba yung magiging value ng angle na to? Sabihin natin, ito ay angle theta. Guys, ito yung walang kamatayang SOHCAHTOA. No? Ito lang yung sine ng angle theta, equal lang yan saan? The adjacent, opposite over hypotenuse, that is y over r. Cosine is adjacent over hypotenuse, tapos tangent is equal to opposite over adjacent, so y over x. Okay guys, ito lang yung common. Ito na nga lang nakikita niyo sa calculator eh. Ito yung iba yung, okay, so ito naman yung magiging reciprocal functions. So ito, anong reciprocal neto? Diba, ano to, secant or cosecant? Diba, yun lang naman nakakalito. Kasi alam mo naman nito na ito ay cotangent eh. That is x over y. Diba, ang technique lang dyan, S at saka C. Yun lang yung magka-partner. Kung ito S, edi C na to. That is cosecant. So, actually, hindi, alam niyo na siguro yan, no? R over y. Tapos ito kung C, therefore, ang corresponding na ano niya, na reciprocal is yung S na secant theta. That is R over x. And guys, ito lang naman yung kanilang reciprocal functions, no? Tapos ito yung main trigonometric function natin, sin, cos, and tan. Guys, ano naman yung i-explain ko dito? Yung mga values naman nila at different quadrants, okay? Kasi guys, kung papansinin natin, itong R, tatandaan nyo, hindi po nagbabago ng value or ng sign yan. Lagi ang positive, itong R. Ang nagbabago lang guys, syempre, as you move along or as you rotate, umiikot ka doon sa quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Ang nagbabago lang ng sign dyan guys is Y and X. Okay? So, isa-isahin natin, no? Ngayon, si sine, saan nga ba positive yan si sine? Magpa-positive lang yan. Siyempre, hindi mo na to titingnan, no, si R. Tingnan mo na lang kung asan ba positive si Y. So, sine, si cosine, and tangent. So, saan nga ba positive? Ito, si sine. Guys, hindi nyo to kailangan tandaan. Itong table na ginagawa ko, hindi nyo kailangan tandaan. Kailangan nyo lang imaginein kung ano ba ang nangyayari dito. Kasi, sin yan, y over r, wala na tayong paki sa r, that is always positive. So, anong mangyayari dito? Magpa-positive lang yan, kung positive si y. Di tingnan mo na lang yung y-axis. Saan ba positive ang y-axis? Hindi ba sa quadrant 1 and quadrant 2? So, therefore, positive yan guys sa quadrant 1 and quadrant 2. Tapos, negative ang y-axis dito sa baba, which is quadrant 3 and quadrant 4. So, yun lang naman yung guys. Ito naman, next is yung cosine. Guys, hindi ko na to i-explain itong cosecant kasi cosecant is just reciprocal. Okay, so kung ano ang sign nung sine function, yun din ang sign nung cosecant function. Okay? So, dito naman sa cosine, saan naman yan nagpa-positive? Di once na mag-positive lang yung x, positive na rin si cosine. Saan ba positive si x? Or doon lang sa x-axis, tingin ka, saan ba may positive sa x-axis? Hindi ba sa quadrant 1 and quadrant 4 lamang? Di ibig sabihin, quadrant 1 and quadrant 4. Diyan magpa-positive si cosine. And quadrant 2 and quadrant 3, diyan naman magne-negative si cosine. Yun lang naman guys. The same na rin sa second function kasi reciprocal lang siya ni cosine. Next naman guys, is yung tangent function. Paano magne-negative si tangent function? Ang technique lang dyan guys, tingnan nyo kung asan magkaiba ang sign ni x and y. Kasi yan ay ratio lang ni y over x, tama? Ang tangent, si ratio lang yan ni y over x. Di ibig sabihin, once na magkaiba yan, magne-negative yan. Once na mag-same lang sign yan, positive yan. Dito, sa quadrant 1, positive ang y, positive ang x. O di same yan. Di positive dito si tangent. So therefore sa quadrant 1, positive siya. And same dito negative x, tapos dito negative y. Therefore sa quadrant 2, positive. Quadrant 3 pala. Sa quadrant 3, positive ito si tangent function. Saan na magne-negative? Dito sa iba ang sign. Negative x and negative y. Kasi y over x eh. So, therefore, quadrant 2 and quadrant 4. Okay guys, hindi ko kailangang pinapakabisado yan. Pinapaintindi ko lamang po sa inyo. Okay, kasi
Yun lang naman ang kailangan intindihin nyo dyan eh, kung si axis lang. Saan positive si y-axis and x-axis. Parang ganun na lang ang tandaan nyo dyan, no? Guys, ano ba to yun nandito sa module natin? Napakahaba ng mga to, no? Ano ba to mga to? Verse sine, verse cosine. Ano ba yan? Cover cosine. Sabihin nyo sa akin siguro, sir, ano ba yan? Ngayon ko lang nakita yan. Sa iba siguro na hindi familiar, sir, ngayon ko lang nakita yan. Ganto kasi yan, hindi naman common yan. Kasi kung nakikita mo, pwede natin siyang ma-express into yung sa trigonometric functions na common, which is sine, cosine, and tangent. Pwede natin siyang ma-express na ganun. Kaya hindi naman natin nakikita ito madalas, itong si verse sine, coverse sine, ganyan. No? Pero syempre, para ma-cover natin lahat ng basics, no? Aralin natin to. Or, guys, hindi ko sa inyo pinapakabisado yung table. Ito ulit. Hindi ko pinapakabisado yung table doon sa module nyo. Ang kailangan lang gawin dyan, guys, ito. Mag-drawing kayo ng unit circle. Okay? Guys, alam naman natin, pag unit circle, meron tayong radius na ano. Unit circle nga, ibig sabihin, radius niyan ay 1. Tapos, ano guys, ang gagawin natin? Syempre, unit circle, gagawa ako ng radius dyan, yung pula na yan. Tapos, gagawa ako ng Pythagorean triangle dyan, wherein meron tayong height dito, na y, at length na x dito. Guys, iisa-isahin natin. Bakit ko nga ba sinulat yan? Say, for example, ito ang ating angle theta. Hindi ba ang cosine theta dyan, guys, is etong length lang na blue na yan? Tama ba? Yung blue, guys, yan lang yung cosine theta dyan. O di ibig sabihin, yung blue na yan, ang length neto ay cosine of angle theta. Tapos, itong y naman, yan yung sine theta. Tama nga naman, kasi ang cosine theta, alam natin, yan ay x over r. Wherein ang r is equal to 1, edi equal na sa x yan. Same goes with y, hindi ko na lalaliman yan masyado, no? Sinulat ko lang yan, guys, kasi pinapa-imagine ko sa inyo, asan dito si verse sine at verse cosine. Guys, titingnan nyo. Doon sa 90 degrees, mula sa point na yan, hanggang ma-reach mo, maglakad ka dito, hanggang ma-reach mo yung point na to. Ang length po yan, guys, ayan yung tatawagan nating verse sine. Yan po yun, verse sine theta. Okay? Yan po yun. E di, paano natin malalaman yung value ng verse sine theta? E di, abay, napakadali lang yan. E di, verse sine ng angle theta ay equal saan? Siyempre, alam mo, ang kabuuan nito ay 1. Tama po ba? E di 1, ibawas mo si cosine theta. O di nandiyan na ngayon yung value ng ating unang-unang row dyan. That is verse theta, 1 minus cosine theta. Okay po? O, yun lang yun guys. Intindihin nyo na lang. E asa naman yung verse cosine? Verse cosine. So, ang verse cosine, o pagka nilagay natin sa notation dito, that is ver cos theta, that is, from point na to ulit. Okay, dito rin magsisimula yan, dito sa 90 degree. Pero, pakabila naman ng daan. Ibig sabihin, mula dito, guys, dadaan ka naman hanggang ma-reach mo yung dito. Ito naman yung ver cosine theta. And saan ba equal yan? E di, syempre, iyan ay equal sa, ito ay 1. Dagdagan mo lang ng cosine theta. So, 1 plus cosine ng angle theta. Okay? So, ayan guys. Next naman, ano ba tong coverse sine at saka coverse cosine? Guys, parehas lang yan sa kanina eh. Sa basic trigonometric function na may co-function. Ano bang ibig sabihin kapag co-function? Ganito lang yan. Dito ko na lang, madaliin ko na lang dito, no? So, pag sinabi mong sine theta, equal lang yan sa kanyang co-function na cosine. Lagyan mo na lang cosine. Basta, kunin mo ang complement. Kaya mga complement at saka co-function. Complement ng equivalent angle. Same goes with cosine theta. Magiging equal niya ang sine basta i-complement mo yung angle. Pati tangent at saka cotangent. Ganyan lang din yun. Pero dito guys, ganito na lang din. Huwag nyo ito na lang tandaan nyo. Pag cosine theta equal lang sa 1 minus, edi saan ba? Ano ba ang co-function ni cosine? Edi sine theta. Tama ba? Tapos, ito naman, ang magiging cosine theta, tama? Cosine theta equal sa 1 plus sine naman ng angle theta.
Okay? Yung figure lang ang tandaan nyo dyan. Okay guys, lumipat naman tayo sa ha. Ano ba tong hover sign and ha cover sign na yan? Pag sinabing ha, oh, ha. Pag sinabing ha, ang isagot nyo, hover sign. Ibig sabihin half, no? Parang pag tinanong ka ha, hindi sabihin mo, hover sign, hindi hotdog, no? Parang gano'n. Pag sinabi mong hover sign, edi ibig sabihin, iha-half mo lang yung kung ano man yun. O di pag sinabi mong hover cosine theta, kalahatiin mo lang daw yan. O di ba mahirap ba yun? Kinalahati mo lang. Next naman, kapag ka ha cover sign naman, parang hotdog na hotdog. Ha cover sign naman, edi 1 minus sine theta over 2. Kumbaga, ito marami yan dito, no? 4 yan, no? Lahat ito may equivalent half na value. So, ito yung hover sign, ha cover sign. So, yan, alam nyo na yan, no? O, paano naman kapag ka o, joke lang, wala na yon, no? Sobrang haba na nun, co-hover. O, trip-trip ko na lang yun. O, walang ganon. Basta naintindihan nyo naman siguro yung pinagsasabi ko dito, no? Yun lang yun, yung mga prefix na ko at saka yung ha. Yun lang yan. O, ano naman tong nandito? Yung secant x secant theta. Okay. Dito tayo depende sa drawing. Same lang. Wherein ang gagawin ko, magdodrawing ako ng tangent sa point na to. Guys, anong gagawin ko? I-extend ko yung radius hanggang sa ma-intersect niya. Ang magiging length na to, guys, ang magiging length na yan po yung tatawagin nating x secant function. O paano natin ba masosolve yung x secant function na yan? Guys, ang magiging secant function kasi is eto. Eto guys. Yan. Yan po yung magiging secant from the center papunta dyan sa point of intersection. Ito naman yung magiging secant theta. Okay, yan lang naman yung tatandaan nyo guys. No? Kasi yun naman ang definition ng secant sa circles, di ba? Kapag ka ang secant is nasa circle, lumalagpas siya. Kumbaga line segment siya. Nalalagpas or tatagos doon sa point ng circle. Which is totoo naman, lumagpas siya na nandyan, no? So, ayan po yun. Guys, kung ayan yung secant theta, itong kabuuan from point na to papunta dito, di pwede kong sabihin na ang x secant theta ay equal lang sa secant theta bawasan ko ng 1. Okay? Tama naman yung equation natin dito. And then, guys, tuloy-tuloy na lang yan. Yun na lang yung kailangan yung tandaan dyan, more or less. And, ano naman yung chord? O, yung chord. Guys, chord is any line segment connecting 2 points at the circle. So, specifically, ang 2 points natin dito will be itong dalawa. So, ang magiging chord natin, guys, will be ito. Ito lang yan. And paano nyo makukuha yan? That is CRD theta. Ano kaya ang magiging value niya? Guys, i-isolate ko lang itong triangle na to. Kasi pwede kong i-isolate yan eh. Na kung saan makakakuha tayo ng ganitong itsura. Wherein ito ay 1. Tama ba? Ito ay 1. Tapos ito ay angle theta. Guys, kung gusto ko malaman yan, hahatiin ko lang to into 2 triangles. Right triangles. No? Tapos ito ay magiging theta over 2. Tama ba guys? Ito ay theta over 2. Minamadali ko na lang kasi basically ganyan lang naman yan eh. Ang magiging length nito will be 1 sine ng angle theta over 2. Tama po ba? So, kung gusto ko malaman itong mismong length na to, which is yung CRD theta, yan yun, no? I-multiply ko lang sa 2 yan. That is 2 sine theta over 2. Tama? Kumbaga, na-imagine nyo, parang simple curve lang yan na chord, no? Parang ganoon, naglalaro lang tayo sa ganyan. So, ito yung CRD theta or the chord theta. Guys, ito, yan lang naman yung mga basics na kailangan nyo tandaan, no? Hindi naman kailangan kabisaduhin. Kailangan lang intindihin. Okay? Next na question naman guys, ang sabi, if the sine of angle gamma is negative 24 over 25 and the tangent of angle gamma is less than 0, what quadrant is the angle gamma located? Okay guys, meron tayong given na angle gamma. Tapos, given yung kanyang sine, which is negative 24 over 25. Tapos, yung tangent gamma daw is less than 0. Ano lang ibig sabihin yan? Guys, ang sinasabi lang naman dito dyan, ang value daw ng sine ng angle gamma is
ito lang ang titingnan natin. Sign lang. That is negative. Tama? Negative yan eh. Kasi less than, I mean negative 24/25. Tapos, ang sabi, tangent ng gamma is also less than 0. That makes it a negative number. So, anong gagawin natin? Kung titingnan ulit natin doon sa yung ginagawa natin kanina, no, nag-imagine pa tayo ng x and y coordinate axis, kung saan, asan ba dyan yung magiging value na negative ang sign? O, dito muna. Asan ba magiging negative to? Hindi ba dito sa quadrant 3 at saka sa quadrant 4? Tama ba? Kung saan negative ang y, that is quadrant 3 and quadrant 4. Ngayon naman, saan ba magne-negative naman ang magiging tangent na to, or tangent function, saan ba nagne-negative? Hindi ba nagne-negative lang yan kapag ka-different ang sign ng x and y? Kasi y over x yan eh. So, ayan, na-discuss naman na natin kanina yan. So, nagne-negative lang to sa quadrant 2 at saka saan? Siyempre dito sa quadrant 4. Yan, alam nyo na yan, no, guys? And makikita nyo naman siguro kung saan nag-intersect or saan may common na quadrant doon sa dalawa. O di syempre, mapuprove natin guys na nandito sa quadrant 4 yung sagot. Okay, so therefore, ang kasagutan po dyan sa tanong na yan, that is quadrant 4. Determine the value of cosine theta plus cotangent theta all over secant theta plus cosecant theta when sine of angle theta is 3/5 and angle theta is in second quadrant. Okay? So, ayan. Tingnan muna natin yung mga given natin dito. Ang sabi dyan, meron tayong value ni arc sine. I mean, ni sine theta that is 3/5. Tapos, alamin daw yung equivalent value nito wherein nandito si angle theta. Tama ba? Yun, kaya ko lang naman nilagay yan dito kasi baka ang gawin nyo guys, no? Baka lang naman ang gawin nyo dito, careless kayo na kung saan ang gagawin nyo, syempre alamin nyo muna si angle theta, tapos alamin yung arc sine ni 3/5. Then syempre, may lalabas na sagot si calcu. Tapos pagkalabas ni calcu, yun yung isasalpak nyo doon sa equation na to. Tama? Tama po ba yung ginawa mo? O actually, mali yun, no? Patay ka kung yung value nun is nasa choices pa, no? So, patay ka dun. Ang mangyayari dito kasi guys, hindi mo pinansin yung sinabi niya na ang theta daw is nasa second quadrant. Tatandaan nyo na ang nilalabas lagi ni calcu ay yung pinakamalapit sa zero na angle. Tama? Kaya pag sinolve mo yan na arc sine 3/5, ang lalabas na value dyan is 36.87 degrees. Okay? Pero, mali po ba si calcu? Actually, tama naman si calculator. Ang problema lang, ang hinahanap niyang specific na theta is yung nasa second quadrant. Tama po ba? So, ang mangyayari niyan, magdodrawing tayo dito ng x and y coordinate ulit. Tapos, ang nasolve kasi nating theta or yung nilabas ni calcu na theta is yung nandito lang po. Okay? So, yan yung 36.87. And ang gusto ni calcu, ang gusto ni problem, is yung theta na nandito, yung angle na nandito. So, ayan daw yung i-consider nating tamang theta. Okay? So, paano natin malalaman yan, guys? Eh di, mabilis lang naman. Kasi itong 36.87, magagamit pa rin naman natin yan kahit hindi yan yung sagot. Ito kasi, yan guys, yung magiging reference angle natin na 36.87 degrees. Okay? Reference angle with respect to the x-axis yan. So, therefore, mabilis na nating makukuha yung totoong theta na pinapahanap ni problem. Tama? So, ang magiging theta, guys, will be equal to yung kabuoang 180 lang. Bawasan mo nung nasolve natin kanina ng 36.87 degrees. Okay? So, ang lalabas po dyan is 143.13 degrees. Okay, guys, meron na tayong angle theta. O di syempre, napakadali lang yan. Isasalpak mo na lang yan dito sa pinapahanap niya. Ano ba yung pinapahanap ni cotangent yan? Tapos, second, reciprocal naman yan ni cosine of theta plus 1 over sine ni angle theta. Okay, guys, ito ang gagawin nyo dyan. Yung tamang angle, yung tama, which is yung 143.13. Yan yung isasalpak nyo doon. So, ang magiging value nito, guys, which is yung sagot natin is equal to negative 5.12. Okay? So, ayan po yung magiging sagot dyan. Ito naman, guys, try natin sagutan yung same problem pero ibang approach naman. Paano ibang approach? Ganito. Kunyari, naisipan kong
i-visualize yung theta na yan sa rectangular coordinate system. Yan. Ang lagi natin ginagawa, no? I-visualize natin yan. Ang sabi, si theta daw ay nasa second quadrant. So, therefore, ang gagawin ko dito, gagawa ko ng angle dyan. That is the angle theta. Okay? So, ito yun. Tapos, gagawa ako ngayon ng right triangle dito. Para ma-relate natin yung iba't ibang values ng cosine theta, cotangent theta, secant, at saka cosecant. Meron tayo ditong right triangle. Tapos, ang magiging opposite side will be 3. Tapos, ang hypotenuse will be 5. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang sabi guys, ang sign daw ni angle theta ay 3/5. Okay? So, tama ba yun? O tama naman, positive naman si 3. Nasa positive y-axis, tapos positive naman lagi ang hypotenuse dyan. Tama? So, therefore, makukuha mo yung side na to. Wait lang ha. Kukunin natin itong side na to na along x-axis. And syempre guys, kahit hindi mo na isolve yan, that is equal to 4. Tama ba? Kasi Pythagorean na right triangle, Pythagorean ratio lang yun na right triangle, 3:4:5. Tama? O kaya, square root ng 5 squared minus 3 squared. And since meron na tayong tatlong value na yan, ano na yung next natin gagawin? Pwede natin makuha isa-isa yung mga values ng mga pinapahanap niya. Halimbawa, cosine ni angle theta, that is just equal to adjacent over hypotenuse. Pero take note guys, nasa second quadrant tayo at nasa left side yung ating x-axis. So therefore, wag na wag niyong kakalimutan na lagyan ng negative sign itong si 4. Tama? That is negative 4. Kaya kapag sinalpak nyo dito sa cosine theta, that is negative 4, adjacent over the hypotenuse, meron na tayong value ni cosine theta. Next naman, cotangent theta, that is just equal to adjacent over opposite, kasi baligtad yun ng tangent. So, negative 4/3. Next naman, si secant theta. O, anong value ng secant theta, guys? O, di syempre, baligtad lang yan ni cosine. That is just negative 5/4. And masosolve na rin natin to si cosecant theta. That is just the reciprocal nito. That is equal to 5/3. Guys, kapag trinay niyang isalpak dito sa equation na to, yung mga values na yan, mag-a-arrive din tayo sa same answer natin kanina. That is also equal to negative 5.12. Pero syempre, di ko napapakita dito na isasalpak. Kayo na yan, guys. Trabaho nyo na yan. So, yan lang, guys. Nasa trip nyo na yan kung paano nyo isosolve. Ang mahalaga lang, guys, is yung titignan nyo kung saan niya gustong ilagay yung theta. Kasi magulo nga ang value, ay, may different values nga ang theta, di ba? Iba-ibang quadrants. Okay? So, yun po.